Ka-TBSA, bago tayo magpatuloy ay iaanunsyo ko muna ang nakahula ng ating nakaraang episode. Congratulations dahil panalo ka ng 300 pesos GCash. Sa ating mga viewers, baka ikaw na ang susunod na manalo. Kailangan mo lang mag-subscribe at hulaan ang one-word title o isang salitang pamagat ng ating video ngayong araw. Minsan, dahil sa mga maling desisyon ng ilang tao ay may mga inosenteng buhay ang nadadamay. Ang kasong ito ngayong araw na may kakaibang twist ay magpapaalala sa atin kung gaano kalupit at kamapaglaro ang realidad sa buhay ng ilang tao. Si Noah Grenfell, isang 19 na taong gulang na estudyante sa Coronado High School sa Henderson, Nevada, ay may hindi magandang reputasyon sa mga kaklase at guru niya. 2 beses siyang na-hold back dahil sa mababang mga marka at madalas na pagkakaroon ng disciplinary actions sa paaralan. Dahil dito, mas matanda siya kaysa sa karamihan ng mga kaklase niya. Nahihirapan si Noah sa pag-aaral at kadalasan ay nagre-resulta ito sa pag-e-escape niya sa klase. May mga haka-haka na nagbebenta siya ng bawal na gamot para magkapera, ngunit walang konkretong ebidensya. Kahit may part-time na trabaho siya sa Dollar Tree, hindi ito sapat para matulungan ang sarili at ang ina niyang si Helen. Si Helen ay isang waitress at may lihim na trabaho bilang escort na hindi masyadong nauunawaan ni Noah. Kahit may matigas na personalidad, may kabutihan si Noah, lalo na sa kanyang ina. Gusto niyang makaalis sa kanyang sitwasyon, ngunit hindi niya alam kung paano. Noong mga huling araw ng Marso 2017, mas tensyonado si Noah. Madalas silang nagtatalo ng ina niya tungkol sa pera at sa kanyang kinabukasan. Gusto ng ina niya na magtapos siya ng high school, ngunit plano na ni Noah na tumigil na sa pag-aaral. May lihim na relasyon si Noah sa kanyang English teacher na si Rebecca Andrews. Sa isip niya, ito ang magiging paraan para makaalis sa buhay niya sa Henderson. Plano niyang sabihin ang tungkol dito sa kanyang ina pero hindi niya alam na ito ang magiging sanhi ng kanyang kapahamakan. Noong gabi ng 5 ng Marso 2017, natagpuan ang katawan ni Noah sa parking lot ng Dollar Tree. Katatapos lang ng shift niya at papunta na siya sa kanyang kotse nang siya'y barilin. Si Brittany Saunders, nakasamahan nito sa trabaho, nakakita sa kanyang katawan at agad namang tumawag sa 911. Nang dumating ang mga pulis, agad silang nagsagawa ng investigasyon. Dahil sa bulong-bulungan na sangkot si Noah sa droga, inisip ng mga pulis na maaaring may kinalaman ito sa kaso. Ngunit habang lumalalim ang investigasyon, may mga detalye silang natuklasan na nagbigay ng ibang perspective sa kaso ng pagpaslang kay Noah. Sa umiiral na pagsisiyasat, natuklasan nila ang tensyon sa pagitan ni Noah at ng ina niyang si Helen Grenfell, lalo na sa mga huling linggo bago siya na maalam. Si Helen na isang waitress sa Mandalay Bay at may lihim na buhay bilang escort ay nagpakita ng kakaibang asal matapos ang insidente na nagdulot ng hinala sa mga investigador. Sa kanilang interogasyon kay Helen, aminado siyang matigas ang ulo ni Noah at may mga isyung pampinansyal ang kanilang pamilya. Nalaman ng mga pulis ang tungkol sa relasyon ni Noah sa kanyang guro sa English teacher na si Rebecca Andrews. Isang bagay na alam ni Helen ngunit hindi niya pinakialaman. Inisip niya na si Helen ang nagbibigay ng suporta kay Noah na hindi niya maibigay dahil sa kanyang sariling mga problema. Naging pangunahing suspect si Helen dahil sa kanyang malamig na tugon sa kabila ng nangyari sa kanyang anak at sa mga inconsistent na alibay nito. Si Rebecca Andrews, isang 42 anyos na guro sa Coronado High School, ay kilala bilang isang profesional at mahinahon na guro. Ngunit may lihim siyang relasyon kay Noah. Sa una, ang intensyon niya ay tumulong kay Noah sa kanyang pag-aaral. Ngunit naging romantiko at hindi angkop ang kanilang relasyon. Noong umpisa, pinabulaanan ni Rebecca ang namamagitan sa kanya at ni Noah.
Ngunit nang ipakita ng mga pulis ang mga conversations at larawan na na-retrieve mula sa cellphone ng binata, ay walang nagawa ang guro kundi umamin din sa huli. Sinabi niyang siya ay may emosyonal na kakulangan sa kanyang buhay kaya siya nagkaroon ng attachment kay Noah. Habang mas lumalalim ang investigasyon sa nangyari kay Noah Grenfell, isang nakakagulat na detalye ang natuklasan ng pulisya na nagbago sa takbo ng kaso. Noong Marso 2017, sa isang background check, nalaman ng mga pulis na si Rebecca Andrews na lihim na kasintahan ni Noah ay kasal pala kay Larry Andrews na may malaking kaugnayan kay Noah. Si Larry Andrews kasi ang kanyang biological father na hindi niya nakilala mula nang siya ay isilang. Noong kabataan ni Larry at bagong kasal pa lamang kay Rebecca, nagkaroon siya ng lihim na relasyon kay Helen na isang escort at naging bunga ng relasyong yon si Noah. Bagamat nagkaroon ito ng anak sa labas, ay hindi nito kailanman sinuportahan ang pangangailangan ng mag-inang Helen at Noah. Nanatiling lihim ang bagay na ito sa kanyang asawang si Rebecca. Labis na ikinagulat ng mga investigador ang relasyon. Naging palaisipan sa mga pulis ang koneksyon ng natuklasan sa pagpaslang kay Noah. Nalaman kaya ni Rebecca ang totoong katauhan ng binata? Bukod sa kanya ay isinama rin si Larry sa listahan ng mga taong may posibleng motibo sa nangyaring krimen. Si Larry Andrews, 46 anyos, ay naging pangunahing focus ng investigasyon matapos ang revelasyon. Sa kabila ng kanyang matagumpay na buhay bilang bar owner at kilalang tao sa Henderson, Nevada, may komplikado at magulong aspeto ang kanyang personal na buhay. Sa ilalim ng kanyang magandang reputasyon, si Larry ay minsang nagtaksil sa kanyang asawa at iniwanan ang responsibilidad kay Helen at sa anak nitong si Noah. Dinala ng mga pulis si Larry para sa interogasyon sa pag-asang makakuha pa ng impormasyon. Nagsimula ang pagtatanong at naging kalmado si Larry, ngunit napansin ng mga investigador ang mga pagkakaiba sa kanyang mga pahayag. Nang tanungin ng kapulisan kung alam nito ang namamagitan kina Rebecca at Noah, ay tumanggi ito, bagamat hindi nagpakita ng anumang pagkagulat. Hindi naman naging kumbinsido ang mga investigador. Pinilit nila si Larry na sagutin ang mga tanong tungkol sa kanyang nalalaman sa buhay ni Noah. Lalo na ang kanyang magulong nakaraan at tensyonadong relasyon kay Helen. Ngunit naging mailap si Larry. Nagbibigay ng malabong sagot at iniiwas ang usapan sa kanyang posibleng pagkakasangkot. Dahil dito, pinaghinalaan ng mga pulis na maitinatago si Larry. Umalis si Larry mula sa interrogation room na nag-iwan ng matinding hinala sa mga pulis. Kumbinsido silang maitinatago ito kung kaya't natuon sa kanya ang investigasyon. Hindi nga nagkamali ang mga pulis dahil kalaunan ay lumabas rin ang totoo. Si Larry Andrews, sa ilalim ng matinding guilt at takot, ay pinaslang ang kanyang sariling anak. Nang malaman ni Larry ang tungkol sa relasyon ni Rebecca at Noah, gumuho ang kanyang mundo. Galit siya sa ginawang pagtataksil ng kanyang asawa. Bukod dito, natatakot siya na malantad sa publiko ang lihim na matagal na nitong binaon sa limot, at ito ay ang pagkakaroon ng lihim na anak sa kanyang nakaraang bawal na relasyon. Noong gabi ng 5 ng Marso 2017, gumawa si Larry ng isang desisyon. Hinarap niya si Noah sa parking lot ng Dollar Tree, kung saan nagtatrabaho ang binata. Madilim na noon at halos walang tao, maliban sa mga malamlam na ilaw mula sa street lights. Ayon sa ulat ng pulisya, nagkaroon ng mainitang pagtatalo sina Larry at Noah bago ang insidente. Sa sobrang galit at takot, naibunyag ni Noah ang lahat, pinaputukan ni Larry ang anak sa malapitan. Agad namang binawian ng buhay ang binata. Tumakas ang kanyang ama at umasang walang sino man ang makadiskubre sa kanyang pagkakasangkot sa nangyari. Ang susi sa kaso ay nang matuklasan ng mga investigador ang surveillance footage mula sa isang kalapit na negosyo na nagpakita ng truck ni Larry malapit sa lugar ng krimen sa oras ng insidente. Kasabay ng hinala ng mga investigador sa kanilang interogasyon,
nabuo ang malinaw na larawan ng pangyayari. Noong 28 ng Marso 2017, inaresto si Larry Andrews sa kanyang bahay sa Henderson. Tahimik at mabilis ang pag-aresto. Kinasuhan siya ng salang pagkitil ng buhay ni Noah Grenfell. Nagsimula ang paglilitis ni Larry Andrews noong 5 ng Pebrero 2018 sa Clark County District Court. Upang ipagtanggol ang sarili, isinangla ni Larry ang kanyang bahay at kinuha ang serbisyo ng kilalang mga abogado. Ang nangungunang abogado niya, si David Schwartz, ay kilala sa Las Vegas sa pagtatanggol sa mga high-profile na kaso. Kasama rin niya si Lisa Morales na isang veteranong abogada. Sama-sama nilang nilayon na makuha ang pinakamagandang resulta para kay Larry. Punong-puno ng emosyon ang courtroom habang ibinabahagi ng mga testigo ang mga kwento tungkol sa buhay ni Noah, ang kanyang mga pangarap at ang sakit ng pagkawala na naramdaman ng kanyang pamilya at mga kaibigan. Iginiit ng depensa ni Larry na kumilos siya sa sandali ng takot at hindi sinadyang wakasan ang buhay ni Noah. Sinabi nilang aksidente ang nangyari na sumiklab sa gitna ng pag-aaway. Ngunit marami ang hindi naniwala sa depensang ito. Naniniwala ang mga tao na ginawa ni Larry ang bagay na yon sa pansarili nitong interes. Pagkatapos ng ilang linggong testimonya at pagpapakita ng ebidensya, nagpulong ang hurado ng mahigit 1 araw. Noong 7 ng Marso 2018, halos eksaktong 1 taon mula nang mangyari ang insidente kay Noah, inanunsyo ang hatol. Si Larry Andrews ay napatunayang guilty sa involuntary manslaughter. Sa nakakagulat na desisyon, siya ay hinatulan ng 7 taon lamang sa kulungan, isang mababang sentensya na ikinagalit ng marami. Kabilang ang pamilya at mga kaibigan ni Noah. Maraming naniniwala na may kinalaman ng pera at koneksyon ni Larry sa resulta ng hatol. Nag-iwan ng matinding marka ang paglilitis at ang hatol nito sa komunidad. Si Larry Andrews ay nagsilbi ng kanyang 7 taong sentensya sa Southern Nevada Correctional Center. Habang nakakulong, sumailalim siya sa counseling at mga programang pangrehabilitasyon. Marami ang umaasang matututo siya mula sa kanyang mga pagkakamali at mapagnilayan ang epekto ng kanyang ginawa. Pagkalaya niya noong 2023, sinubukan ni Larry na magsimulang muli. Lumipat siya sa isang simpleng apartment sa Las Vegas at kalaunan ay muling nag-asawa. Ang bago niyang asawa, si Julia, ay walang kaugnayan sa kanyang nakaraan at sinuportahan siya sa kanyang pagsisikap na magkaroon ng bagong buhay. Bagaman sinusubukan niyang magsimula ng bagong pamilya, ay hindi ganun kadaling alisin sa isipan ng mga tao sa kanyang paligid ang kanyang naging nakaraan. Samantala, si Rebecca, na nawala ng lahat dahil sa iskandalo, ay hinarap ang ibang realidad. Matapos ang paglilitis, nawalan siya ng tirahan dahil hindi na niya kayang bayaran ang kanyang bahay sa Las Vegas. Sa pag-asang makapagsimula muli, lumipat siya sa Long Beach, California, kung saan siya nanirahan sa isang maliit na paupahan sa isang masikip na lote. Pinunan niya ang mga araw sa mga iba't ibang trabaho, ngunit ang kanyang mga pangarap para sa mas maliwanag na hinaharap ay tila malabo na. Si Helen, ang ina ni Noah, ay sinubukang buuin muli ang kanyang buhay matapos ang pagkawala ng kanyang anak at ang paglilitis na naglantad ng kanyang mga lihim. Lumipat siya sa kalapit na bayan upang takasan ang masasakit na alaala. Nagpatuloy siya sa pagtatrabaho bilang waitress sa Mandalay Bay, ngunit lagi siyang nakakaramdam ng guilt at pangungulila. Ang kasong ito ay isang madilim na paalala ng mga posibleng bunga ng mga lihim, kasinungalingan at mga ipinagbabawal na relasyon. Si Noah Grenfell ay naging biktima ng mga pangyayari na kung tutuusin ay wala naman siyang kasalanan. Ang kanyang maikling buhay na naging kabayaran sa mapait na realidad ay hindi na kailanman mababawi pa. Kaya naman, kung nasaan man ngayon si Noah, naway
mahanap niya ang kapayapaang nararapat para sa kanya. Kung ikaw ay umabot na sa bahaging ito ng video, maraming salamat sa iyo. Para sa iba pang istorya, huwag mong kalilimutang mag-subscribe sa aming channel at kung may nais kang ma-feature na kwento na sa tingin mo ay angkop sa channel na ito, maaari mo itong isulat sa comment section. Ito ang Tagalog Bizarre Story Archives.